Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrol Woman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents kaugnay ng isinagawang Iglesia ni Cristo Emergency Rally ngayong araw. Nananatiling mapayapa at maayos ang isinasagawang programa ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument dahil sa mahigpit na pagbabantay at koordinasyon ng Philippine National Police at iba pang kinauukulang ahensya. Patuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo at ng publiko. Ang buong detalye ng report ay aking tinutukan. Magandang araw, Bagong Pilipinas! Sa kasalukuyang sitwasyon dito sa People Power Monument, patuloy pa rin ang mga rallyista na nagtitipon-tipon sa tapat ng PPM, ngunit nananatiling maayos, mayabang, organisado ang takbo ng kanilang sinasagawang programa na nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga sandali ito. Ang ganitong matiwasay na sitwasyon ay bunsod na rin ng full force na deployment at maagang pagpaplano ng Philippine National Police na hindi naglulubay sa kanilang mahigpit na pagbabantay upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng lahat na dumalo. Maging ang mga mamamayan na dumadaan sa lugar, sa tulong na din ng estratehikong koordinasyon sa pagitan ng PNP, MNDA at mga traffic enforcers ng Quezon City. Matagumpay na nailatag ng maagang mga planong pag-trapiko, kaya naman suwabe ang sabihin natin sa ulo na mamabalista ang galoy ng mga sasakyan sa paligid. Nagpapahal dahil sa pagkikisikat at nakatutunaw ng ilang araw, patuloy ang seryosong paalala ng mga otoridad sa publiko na unahin ang kalusugan sa pamamagitan ng pagdala ng sapat na inuming tubig upang maiwasan ang dehydration, pagpipig ng payong o sombrero bilang proteksyon at ang pagbaho ng mahabang distansya habang mapayapang itinaraos ang malaking aktibidad na ito. At yan po muna ang pinaka-latest na update mula dito sa People Power Monument. Ako po si Patrol Woman Sari Bernales, nagpabalita para sa Police News. Talaga ng pataas na kataguyod ng balita. Nananatiling mapayapa at maayos ang ikalawang araw ng kilos protesta at religious gathering ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Patuloy na dumadalo ang mga miyembro at taga-suporta ng samahan habang mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Ibabalita yan ni Patrolman Don Brosas. Magandang araw, Bagong Pilipinas! Pangalawang araw na ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa EDSA People Power Monument kung saan patuloy ang pagdagsa ng mga kalahok sa lugar. Matatandaan kahapon pa nagsimula ang pagtitipon at marami na ang mga dumadalo ang hindi pa umuwi. Ang ilan ay nagpalipas na ng gabi sa loob ng kanilang mga sasakyan habang ang iba naman ay nagtayo na ng mga tent sa paligid ng venue. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi lamang ang saklaw ng kanilang permit para sa naturang aktibidad. Mayroon ding libreng palugaw na ipinamahagi sa mga dumalo kung saan makikitang maayos na pumipila ang mga kalahok upang makatanggap ng pagkain.
Batay sa pinakahuling monitoring, umabot na sa mahigit 3,000 kalahok ang naitala kaninang alas 10 ng umaga at inaasahan pang madaragdagan nito dahil sa patuloy pa ring nagsisidatingan ang mga miyembro ng ating mga kapatid na INC sa lugar. Sa kasalukuyan, nananatiling payapa at maayos ang sitwasyon. Gayunman patuloy na nakaalerto at nakatutok ang Philippine National Police upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kaayusan. Mahigit 2,000 pulis na ang nakadeploy sa EDSA People Power Monument at mga karatig na lugar bilang bahagi ng security measures. Kasama rin na nagpapatupad ng seguridad at kaayusan ang ating PNP Highway Patrol Group na nakatutok sa pamamahala ng daloy ng trapiko, katuwang ang Philippine Coast Guard at MMDA. Nakaantabay rin ang PNP Health Service upang agad na makapagbigay ng medikal na ayuda sakaling may mga ngailangan, maging mga pulis na naka-duty o mga dumalong miyembro ng INC. Samantala patuloy ding nagbibigay ng suporta at serbisyo ang Quezon City Local Government Unit at ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sa ngayon, nananatiling mapayapa ang aktibidad habang patuloy ang pagdagsa ng mga kalahok at mahigpit na binabantayan ng kapulisan at iba pang ahensya ang kabuuang sitwasyon sa EDSA People Power Monument. Mula rito sa EDSA People Power Monument, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Patuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad ng National Capital Region Police Office sa ikalawang araw ng INC Movement Rally na ginaganap sa People Power Monument sa Quezon City. Nananatiling nakaalerto ang mga pulis na nakatalaga sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok at mapanatili ang kaayusan sa buong panahon ng aktibidad. Yan muli ang balitang aking tinutukan. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Pumasok na sa ikalawang araw ang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa harap ng People Power Monument ngayong Miyerkules, Hunyo 1. Patuloy po na nagsisidatingan ang mga dadalo nating mga kababayan sa kilos protesta. Dito pa rin po sa PPM na tatayang aabot sa 100,000 na katao ayon sa huling sitwasyon kaninang umaga. Nananatiling mapayapa ang sitwasyon dito sa ground sa ilalim ng pagbabantay ng nasa 2,000 na personnel mula po sa ating mga kapulisan at sa ibang unit nito. Ngayon pa man, nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang mga motorista sa southbound lane ng EDSA habang moderate to heavy naman ang usad sa northbound lane. Continuous din ang pagtaas ng bilang ng mga dumadalo sa lugar. Bahagya pong nagkaroon ng tensyon sa lugar bandang alas 8 kaninang umaga nang tangkaing harangin at sakupin ng mga rallyista ang buong southbound ng EDSA sa pamamagitan ng pag-abante ng kanilang service pass bilang barricade. Agad naman itong napigilan sa pamamagitan ng mabilis na aksyon ng ating Regional Director ng National Capital Region Police Office na si Police Major General Anthony Aberin. Sa kasalukuyan naman po nananatiling bukas at nadadaanan na ng mga commuter ang 3 linya ng northbound lane kasama na ang itinagang bus lanes. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang daloy ng trapiko at seguridad sa lugar. Yan muna po ang pinakahuling balita dito sa People Power Monument. Ako po muli si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagbigay ng update si Police Major General Anthony A. Aberin, ang Regional Director ng National Capital Region Police Office, kaugnay ng ikalawang araw ng isinasagawang INC Rally sa People Power Monument, Quezon City. Ito ang kanyang naging pahayag. Crowd estimate po natin ay aabot po ng 4,000 po ngayon. Hindi pa po kabilang yung mga nagtatago sa lilit kasi advocacy na pamahin. How about po yung mga police natin? Ilan naman ang total deployment? Police po natin, overall deployment po natin ay aabot po ng 7,000. We have substantial deployment po natin, hindi lang po dito sa People Power Monument. Nag-deployment din po tayo sa Malacanang, sa Manila, at
in-invoke natin na dapat yung preconditions po na nakalagay po doon, yung mga nakagubili, no, kondisyon ay dapat na masunod. So, doon po nagkatalo. Kahapon kasi wala pong permit na na-issue. But we have to observe maximum tolerance. Anino, nakalagay po sa permit na dapat walang nakapalagpak po dyan ng mga yan. So we ask the attention ng mga leaders nila para pumunta mismo doon para sabihan yung mga kasama. Sir, what are the preconditions that were I cannot memorize all. But dapat may order po. Then panatilihin po yung disiplina, yung sa mga basura, yung parking places, enumerated. We will just give you a copy of the permit ng sa ganun ay may ano nyo, one by one. in terms of yung mga nakabalandra, nakausle, ano yung mga harang, ano yung mga nakasaad? Ang mahalaga pong nakalagay kasi doon is dapat smooth flowing po yung mga traffic sa EDSA at bawal po pumarada. Yun ang At panatapos. nangako sila. May pirma po yung mga it is an agreement, of course. Dapat they should abide. The permit that was issued based po doon sa condition po na yun, dapat. Ano pa po ang purpose ng permit? Kung kahapon wala namang permit, pero napahintulutan din naman sila. Kahapon po ay walang permit. Basically, pag walang permit, dapat i-disperse po yan. Okay? But seeing the condition kahapon, with our sheer number and with their number, we cannot do that. Ang kahihinatlan lang po ay kaguluhan at saka sugat sa mga physical natin katawan. So, we have observed maximum tolerance. And alam naman po ng leadership po yun. So, nakikita nila yung ginawa. And you alone, naging witness naman po kayo na pag gagalawin natin ay hindi po maganda yung kayo. So, we have observed. Sorry. We have monitored already that this thing will happen. The only problem is, hindi natin ma-pinpoint yung exact day. But just to say, before the rally, bago sila pumunta rito, nakapag-deploy na tayo. The only problem is, hindi natin in-expect na ganun karami with that time na 3 a.m. po yun. So, there was no, definitely there was no failure. Sir, ano advantage yun na meron time lang ito? Mas maganda po ngayon kasi may ano po may rules po na dapat sundan with the permit. At yung mga kapatiran po dito sa baba, alam nilang may permit, i-invoke lang natin na ito yung sinasabi na. Yun po ang dapat. Kaya sumusunod. Kung kumabot sir na magkakaroon ng arestuhan, walang samaan ito, kumbaga yung iwasan nyo kahapon, walang permit, wala pong explanation na mangyayari with that traffic light. I don't think so na magkakaroon po ng arestuhan ngayon. As you can observe, Are we expecting this to prolong until Friday? Kasi original plan daw was this will happen for 4 or 5 days, diba? Something like that until Friday. I think I am not in the position para i-renew yun. But the in permit, terms of the preparation of the police. in terms of the preparation police, so parang ng trabaho namin, kahit na 10 buwan o isang taon sila natin, we can sustain. Dito po kami sinusweldoan. At least nga, hindi boring yung araw po namin. Araw-araw. As you can see naman, NCRPO is prepared for any gatherings like this. And CDM operations is a part of our life sa NCRPO. But how about the roads that are supposed to be used by motorists? You can see, smooth flowing po ngayon yung road. Galing po ba kayo sa parking na south? Makikita nyo po direct-direct. Mas maganda po ngayon kasi walang traffic. Yung normal days po, may traffic po pagdating po ng Mega Mall. Pero ngayon, direct-direct. Sir, kasi natakot na yung mga tao, hindi sila dumaan. Yes, it's a part of yan. Nakatulong po yung advisory natin na iwasan po yung EDSA. So, mas magandang mag-travel ngayon sa EDSA kaysa sa Skype. All right. Sir, any personality that you are expecting to come ngayong maghapon sa programa nila? Sa totoo lang, hindi ko po nasusubaybayan yung programa. What is important is ground management. For me, as the regional director, yun pang sinusubaybayan. Yung sa, hindi ko naman pinakikialam yung programa. Sir, so just a clarification, yung permit nila is until 8 p.m. Para kung halimbawa gusto nila ipagpatuloy, there should be a black and white na permit ulit before sila mag-extend? Or baka mamaya may lalabas na naman. Let's wait and see until before 8 p.m. Basta pahihintulutan lang agad permit. It's up to
Quezon City Government po may tulakan na po mag-conduct ng program. Any unearned incident that has been As of, recorded so far? wala pa po toward incident. Siguro 5 minutes from now baka magkaroon ako ng toward incident kasi mainit para mag-vlog. Thank you, sir. Pakinggan natin ang naging pahayag ni retired General Elmo San Diego, ang kasalukuyang head ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City, kaugnay sa programang isinasagawa ngayong araw sa EDSA People Power Monument ng ating mga kapatid na INC. Narito ang buong detalye ng kanyang mga naging pahayag. Apparently, ang kanilang target kasi, meron raw silang 100,000. So, in-explain naman natin, yung 100,000 baka mamaya, hindi ko ma-ensure yung public order and safety. So, might as well, sabi ko, hati-hatiin nyo kung ilan lang ang dumating ngayong araw, i-address namin kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, babantayin pa rin namin yung natutulog sila. Yun nagiging problema natin. Ang aming requirement do sa permit, ang parameters, hanggang mamaya lang. Kung kailangan i-extend, nakita namin na kaya nilang i-hold yung tao nila at susunod sa parameters, pwedeng i-extend natin upon request. Yeah, oo, 4 days. Pwede naman mas kasi marami tayong inaabala. Siguro nakita nyo, Kampang Ginaldo sa kaliwa, kanan, Corinthian Gardens. Ayaw din namin maapektuhan sila. And then, southbound lane, may issue ran kasi hindi na QC AOR. Sa Mandaluyong na yan, pero nakiusap ako sa organizer, 1 rally, 1 venue. Para mas madali para sa amin kasi hindi kami pwedeng mag-operate naman sa kabila dahil Eastern Police District yan. Pumayag, wala nang rally rin sa kabila, lahat nandito na eh. Tsaka hindi pwedeng hindi pumayag kasi dito lang kami permit. Wala silang permit doon sa kabila. Sir, may pending application ba para sa panibagong? Wala pa. Malalaman natin maghapon kasi pag maganda naman at peaceful, kaya nila, kaya rin namin, walang reason para hindi grant yung extension. Sa mga araw, di ba apat na araw? Hindi, yun ang request. Pero kami, ang granted, isa lang. Oo. Bali a day at a time lang. A day at a time. Kung talagang kailangan extend, i-extend natin. Pero pwede rin babot ng apat na araw. Makikita natin yung conduct na rally nila. Pag magulo naman, bakit ko bibigyan ng permit? Hindi ba unfair naman doon sa iba na sumusunod sa amin? Sir, just to clarify, yung pwesto ng mga bus dito sa White Plains, allowed siya? Or dapat ba tao lang talaga yung nakapwesto dito? Dapat tao lang ilalagay sa likod. Kaya lang, na-overwhelm sila nung dami ng tao nila kahapon. Hindi na nila naalis kagad. Yun ang problema. Oo. So paano yun? Hindi ba yung considered as violation na agad? Hindi naman, Doon sa pinag-uusapan. napag-uusapan? Siyempre, Oo. lahat naman pag-uusapan natin. Hindi ko mo nakita mo outright violation na yan. So what can we expect? Mamaya ipapamove din yan, sir? Kung hindi man, the following day, pag humingi pa sila ng permit, yan ang isa sa mga didemand naman namin. Okay. I-clear nyo na para malinis tayong tingnan, para may organisasyon, para yung public safety naman, ma-guarantee ko sa kanila. I-clear namin, itoto natin, gano'n lang naman yun eh. Doon sa White Plains ang usapan dyan eh, doon sila paparata, or sa Santolan. Hindi wala kami paglalagyan yan. Lalagay lang sa tabi ng kalye para lang nalisin dito sa area. Pulis ang nakapark dyan eh. Nahirap na paalisin ng mga pulis for the meantime. Actually, ang intention natin, ilipat na lahat kasi yung 3 lane kasi ng bus carousel nakita nyo, libre na yon. Meron natin lang 1.5 lane para sa parking nga ng pulis at saka sila. Pero eventually, alisin natin yon. Nakatutok si Mr. Dexter Cardenas, yung traffic sir namin. At any moment na magkaroon ng problema, i-address natin yan. Katulong din natin ng QCPD dito sa effort natin. Ang challenge sa QCPD, wag nang dumami yung tao kasi mas dumami yung tao, kailangan rin namin ng maraming tao to ensure public safety. Pag hindi ganun kasi, medyo makukulangan kami. Tsaka yung logistical challenge, pakakainin natin, pagtutulugin natin yung pulis, yung tao na nandito ngayon, kailangan maalagaan din natin. Hindi yung tao na nagrarally, kundi yung government forces naman. Okay. Actually, hindi na issue para sa amin yun. Nangyari na yun eh. Parang water under the bridge eh. Sabi nga dapat hindi na raw i-grant. Mabuti nga humingi ng permit para may kausap kami.
Kasi first day kahapon wala kami makausap kasi hindi naman humingi ng permit. Hindi namin kilala organizer. Basta alam namin, kapatid natin sa iglesia. Yun lang. So ngayon, mas maganda. Mas maluwag kami kumilos ngayon. May elbow room kami para mag-adjust ng mga tao, makipag-usap sa kanila, etc. etc. Bukas na sa mga motorista ang 3 lane ng EDSA northbound matapos ang isinagawang regulasyon sa daloy ng trapiko sa lugar. Kasabay nito, patuloy na pinaiigting ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang mga hakbang upang mapanatili ang maayos at tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan sa naturang pangunahing kalsada. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Magandang araw Pilipinas, Patrolman Edwin Baris. Ngayon ay nandito pa rin tayo sa People Power Monument, alas 2 na ng hapon. Kung makikita nyo sa aking likuran, kahapon dito sa aking kinatatayuan ay 2 lanes lang po ang nagagamit ng ilang motorista. Kaya kaninang umaga po ay matapos ang usapan ng mga organizer at ang Philippine National Police, ay inurong po sa bandang unahan yung bus na nakahambalang dun sa daanan. Kaya naman po ay nagagamit na ang isang lane dito sa kahabaan ng People Power Monument. Makikita nyo rin po sa aking likuran na tulong-tulong po ang tauhan ng Highway Patrol Group at Quezon City Traffic Enforcer po dito at ang Philippine Coast Guard. At yan ang pinakauling update dito sa kahabaan ng People Power Monument. Ako, si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents kaugnay sa isinagawang Iglesia ni Cristo Emergency Rally ngayong araw. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pangunguna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNN News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.